Good morning sa lahat. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 05 July 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 52. Pakisabayan ako ng basa para sabay-sabay tayo dito matuto. Ang kasaysayan ng pagbagsak ng Jerusalem. Ito guys, history talaga nila to. Jeremiah chapter 52 verse 1, si Zedekias ay 21 taong gulang nang maging hari sa Juda. Ang bata pa, no? 21 years old lang. At 11 taong naghari sa Jerusalem. 21 taong gulang nang maging hari sa Juda at 11 taong naghari sa Jerusalem. So, ganun siya kabata guys. Ang kanyang inay si Hamutal, anak ni Jeremiah ng Libna. Verse 2, tulad ng masamang ginawa ni Jehoiakim, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 3, nagalit si Yahweh sa Jerusalem at sa Juda, kaya sila itinakwil niya at si Zedekias ay naghimagsik laban sa hari ng Babylonia. Verse 4, noong ikasyam na taon ng kanyang paghahari, ikasampung araw na ikasampung buwan, sumalakay sa Jerusalem ang buong hukbo ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia. Kinubkob nila iyon at nagtayo sila ng mga turing bentayan sa palibot. Verse 5, ang pagkubkob ay tumagal hanggang sa 11 taon ng paghahari ni Zedekias. Verse 6, noong ikasyam na araw ng ikaapat na buwan ng taong iyon. Verse 7, nagkaroon ng matinding tagutom sa lungsod, walang makain ang mga mamayan. Nang makita ito ni Haring Zedekias, gumawa sila ng buta sa pader ng lungsod at tumakas ng gabing iyon kasama ang mga sundalo. Dumaan sila sa pintuang bayan sa pagitan ng dalawang pader malapit sa hardin ng hari. Nakatakas sila patungong Araba kahit napapaligiran ng mga hukbo ng Babylonia ang buong lungsod. Verse 8, ngunit hinabol ng hukbo ng Babylonia ang hari at inubutan si Zedekias sa kapatagan ng Jericho. Nagkawatak-watak ang kanyang mga kasama at iniwan siya. Verse 9, binihag ang hari at dinala sa hari ng Babylonia na nooy nasa Ribla sa lupain ng Hamat. Doon siya hinatulan. Verse 10, pinatay ng hari ng Babylonia ang mga anak na lalaki ni Zedekias sa harapan niya. Pinatay rin sa Ribla ang lahat ng pinuno ng Juda. Verse 11, pagkatapos, dinukit ng hari ang mga mata ni Zedekias, ginapos dinala sa Babylonia at ibinilanggo hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ang lupit naman noon, talagang di inano pa yung mata. Giniba ang templo. Jeremiah chapter 52 verse 12, noong ikasampung araw ng ikalimang buwan ng 11 na taon ng paghahari ni Nebukadnezar sa Babylonia, ni Neborazadan, kapitan ng mga bantay ng hari, ay nagpunta sa Jerusalem. Verse 13, sinunog niya ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at lahat ng mga bahay doon, pati ang mga tahanan ng mga kilalang tao. Verse 14, ang pader sa palibot ng Jerusalem ay ginuho ng mga sundalo ng Babylonia sa pangunguna ng kapitan ng mga bantay. Verse 15, binihag ni Nebuzaradan ang mga taong nalabi sa lungsod, ang mga tumakas patungo sa hari ng Babylonia at ang mga nalabi sa mga manggagawa. Kaya yung nakikita natin ngayon dyan guys na mga bagong gawa na nila yan sa generation natin. Kasi yung generation nila Jeremiah wala na inano na nga nila, diba? Sinira na lahat. Verse 16, subalit iniwan niya ang ilan sa pinakamahihirap sa lupain upang magtrabaho sa mga ubasan at bukirin. Verse 17, sinira nilang lahat ang mga haliging tanso sa templo ni Yahweh, pati ang tuntungan at ang malaking lalagyan ng tubig na titawag na dagat-dagatang tanso, at dinala nila sa Babylonia ang mga tinunaw na tanso. Verse 18, kinuha rin nila ang mga palayok, palagunting, mangkok, kutsara at lahat ng sistlang tanso na gamit sa paglilingkod sa templo. Verse 19, kinuha rin ng kapitan ng mga bantay ang mga kopa, apoyan, mangkok, palayok, kaldero, kandilero, kutsara. Anong kandilero?
kandilero, kutsara at tasang yari sa ginto at pilak. Verse 20, hindi na makayang timbangin ang tanso ng dalawang haligi ng dagat-dagatang nasa ilalim ng tuntungan at ng 12 hugis bakang tuntungan. Ang mga ito'y ipinagawa ni Haring Solomon para sa bahay ni Yahweh. Verse 21, ang isa sa mga haligi 8 metro ang taas at 5.5 metro ang bilog. Walang laman ang loob nito, ngunit 4 na daliri ang kapal ng tanso niyon. Grabe no? Ang yayaman talaga nila nung araw. Verse 22, ito'y may kapitel na tanso rin. 2.5 metro ang taas, may palamuti itong parang lambat at mga prutas na granada sa palibot. Ang lahat ng ito yari sa tanso. Ang isa pang haligi na may mga palamuti ring granada ay kahawig ng unang haligi. Verse 23, may 76 na lahat ang palamuting granada na nakikita, ngunit 100 lahat ang nagawa na makikita sa buong palibot. Binihag ng ang mga taga-Juda at dinala sa Babylonia. Verse 24, kinuha ng kapitan ng mga bantay ang punong pari si Sirias at si Sipanayas ang pangalawang pari, pati ang 3 pinuno sa templo. Verse 25, kumuha rin siya sa lungsod ng isang pinuno na mamamahala sa mga mandirigma, 7 lalaki sa konseho ng hari na naroon pa sa lungsod, isang kalihim ng kapitan at siyang nagsasanay sa mga tao para sa pakikidigma at may 60 lalaking naroon pa rin. Verse 26, sila'y dinala ni Nebuzaradan sa harapan ng hari ng Babylonia sa Ribla na nasa lupain ng Hamat. Verse 27, sila'y ipinahampas ng hari ng Babylonia at saka ipinapatay. Gayon naging bihag at inalis sa sariling lupain ang taga-Juda. Verse 28 to 30, ito ang bilang ng mga taga-Juda na dinalang bihag sa Babylonia ni Nebuchadnezzar. Oh, very good. Hanggang ano lang pala guys, hanggang chapter 52 lang pala Jeremiah. Noong ikapitong taon ng kanyang paghahari, 3023. Noong 18 taon ng kanyang paghahari, 832 mula sa Jerusalem. Noong 23 taon ng kanyang paghahari, 745 na dinalang bihag ni Nebuzaradan. Lahat-lahat ay 4,600 katao. Verse 31, noong 25 araw ng 12 buwan ng 37 taon ng pagkakabihag ni Haring Jehoiakin ang Juda, pumalit na hari sa Babylonia si Evil-Merodach. Naging mabuti ito kay Haring Jehoiakin ng Juda at pinalabas siya sa bilangguan. Verse 32, pinakitaan ng kagandahang loob at binigyan pa ng katungkulang mas mataas kaysa mga haring kasama niya sa Babylonia. Verse 33, kaya't hinubad na ni Jehoiakin ang kanyang damit bilanggo at namuhay sa kalinga ng hari sa natirang mga taon ng kanyang buhay. Jeremiah chapter 52 verse 34, araw-araw ang kanyang pangangailangan ay ibinibigay ng hari ng Babylonia habang siya nabubuhay hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Bukas na itong guys, aklat ng mga panaghoy. Ayun. Tingnan ko lang kung about saan yung panaghoy. Panimula, ang aklat ng mga panaghoy ay kalipunan ng 5 tula. Tula pala siya. Ng pananaghoy dahil sa pagkawasak ng Jerusalem noong 586 BC. At ang ibinungang pagkakadalang bihag ng mga mamamayan sa Babylonia sa kabila ng diwang pananambitan ay masisinag ding pagtitiwala sa Diyos at pag-asa sa hinaharap. Ginagamit ng mga Hudiyo ang mga tulang ito sa kanilang taunang pag-aayono bilang pagunita sa kapahamakang naganap sa kanilang bansa noong 586 BC. So, yung nakasulat talaga dito sa Bible guys is pa yan? Noong araw pa yan. Katulad yung panaghoy is puro pala yan guys. Puro mga tula. 5 tula ng panaghoy. Okay. Hanggang dito na lang. Bukas na yung mga panaghoy. Basahin natin hanggang chapter 1 lang siguro din. Mahaba eh. Bye everyone. God bless.